Ang marangyang sasakyan ni Adrian ay dahan-dahang pumasok sa malawak na gate ng kanyang mansyon sa Forbes Park. Gabi na, at ang tanging ingay na maririnig ay ang mahinang ugong ng makina na tila nahihiyang basagin ang katahimikan ng paligid. Sa kanyang 45 taon, nakamit na ni Adrian ang lahat ng material na bagay na maaaring hangarin ng isang tao, isang imperyo, sa negosyo paggalang mula sa lipunan at kayamanang hindi mauubos sa ilang henerasyon. Ngunit sa bawat gabing umuuwi siya, ang lahat ng yon ay naglalaho at napapalitan ng isang malalim at nakabibinging katahimikan. Pinatay niya ang makina at nanatili sa loob ng ilang sandali, nakatitig sa engranding pinto ng kanyang bahay. Mula sa labas ito ay simbolo ng tagumpay. Ngunit para sa kanya ito ay isang malamig na kaharian kung saan siya lamang ang hari at ang kanyang mga anino ang tanging nasasakupan. Bumuntong hininga siya bago lumabas ng sasakyan. Ang bawat lagitik ng kanyang mamahaling sapatos na gawa sa Italianong katad ay umalingaw-ngaw sa sahig na gawa sa marmol. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga obra maestra ng sining. Ang mga kasangkapan ay pinili mula sa mga pinakamahusay na taga-disenyo sa buong mundo. Perpekto ang lahat ngunit walang buhay, walang init ng isang tahanan. Inihagis niya ang kanyang briefcase sa isang antigong silya at niluwagan ang kurbata sa kanyang leeg. Dumiretso siya sa bar at nagsalin ng isang mamahaling alak sa kanyang baso. Inikot-ikot niya ito, pinagmamasdan ang kulay gintong likido habang naglalaro sa ilaw bago ito inumin sa isang lagok. Ang init ng alak na dumaloy sa kanyang lalamunan, ang tanging init na naramdaman niya sa buong araw. Nasanay na si Adrian sa ganitong ritual, ang pag-uwi sa isang bahay na mas tahimik pa sa isang museo kung saan ang bawat bagay ay nasa tamang lugar ngunit walang nag-aabang sa kanya. Ang kanyang mga katulong ay sanay na sa kanyang mga patakaran, maging mahusay sa trabaho, huwag mag-iwan ng bakas, at huwag kailanman mang-istorbo. At si Angelica, ang kanyang kasambahay sa loob ng 3 taon, ang pinakamahusay sa lahat. Magalang, masipag, at halos hindi mo mararamdaman ang kanyang presensya. Nang paakyat na sana siya sa kanyang silid, isang hindi inaasahang tunog ang pumigil sa kanyang mga hakbang. Isang tunog na hindi nabibilang sa perpektong katahimikan ng kanyang mansyon. Isang pigil na paghikbi. Nagmula ito sa direksyon ng kusina. Sandali siyang natigilan. Ang kanyang unang reaksyon ay pagkainis. Isa sa kanyang mga patakaran ang pagpapanatili ng profesionalismo. Ang mga personal na problema ay dapat iwanan sa labas ng kanyang pamamahay. Ngunit may kakaiba sa hikbing iyon, hindi ito simpleng pag-iyak. Mayroon itong bigat ng isang problemang tila walang kalutasan, isang tunog ng purong desperasyon na nakapagpabagal sa kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pasilyo na nakatago sa dilim. Ang kanyang pagkainis ay napalitan ng hindi maipaliwanag na kuryosidad. Huminto siya sa isang sulok kung saan hindi siya makikita, ngunit sapat ang lapit upang marinig ang bawat salita. "Hindi ko na alam ang gagawin ko, Jessa," narinig niyang sabi ni Angelica sa nanginginig na boses. Malinaw na may kausap ito sa telepono. "Kailangan ko ng nobyo. Kailangan ko ng makakasama para sa Sabado." Napataas ang kilay ni Adrian. Isang nobyo para sa Sabado. Ang pangungusap ay parang kinuha sa isang murang pelikula, katawa-tawa, kung hindi lang dahil sa bigat ng sakit sa bawat salitang binibitawan ni Angelica. "Oo, alam kong kabaliwan ito." Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay basag na. "Pero para kay nanay, golden wedding anniversary nila ni tatay at ika-65 kaarawan din niya. Baka ito na ang huling malaking selebrasyon na makakasama namin siya. Alam mo naman ang lagay ng puso niya." Sumandal si Adrian sa pader. Ang malamig na pader ay tila hindi sapat upang palamigin ang kakaibang pakiramdam na nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib. Isang damdamin na matagal na niyang hindi naramdaman pakikiramay. Ang gusto lang niya ay makita akong masaya,
na may nag-aalaga sa akin. Paliwanag ni Angelica, sa kanyang kausap ang bawat salita ay tila isang punyal na tumatarak sa puso nito. Lahat ng kapatid ko may asawa't anak na. Ako na lang, ayokong sa huling pagkakataon na magkakasama kami, ang aalalahanin pa niya ay ang pagiging mag-isa ko. Hindi ko kayang bigyan siya ng dagdag na pasanin, Jessa. Narinig ni Adrian ang mas malalim na paghikbi. Sinubukan kong ipaliwanag na okay lang ako na masaya ako sa trabaho ko, pero hindi sila nakikinig. Para sa kanila, ang isang babaeng 35 taong gulang na walang asawa ay isang kabiguan. Nakuyom ni Adrian ang kanyang mga kamao. Hindi niya alam kung bakit ngunit nakaramdam siya ng biglaang galit para sa mga taong hindi niya kilala ang pamilya ni Angelica na nagbibigay dito ng ganitong uri ng sakit. Sa loob ng 3 taon si Angelica ay isang anino lamang sa kanyang bahay. Isang mukhang walang kwento, isang pares ng mga kamay na nag-aayos ng kanyang mundo. Ngayon sa isang iglap ang aninong iyon ay nagkaroon ng bigat ng sakit ng isang buhay na hindi niya kailanman inabalang alamin. Ang pag-uusap ay nagpatuloy puno ng mga tinanggihang pakiusap at mga nabigong solusyon. Narinig ni Adrian kung paano sinubukan ni Angelica na yayain ang 2 kakilala, ngunit pareho itong tumanggi, sinasabing masyadong kakatwa ang kanyang hiling. Habang nakikinig si Adrian, ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang klase ng pagkaunawa. Narinig niya ang bawat salita, bawat panginginig ng boses, at bawat pagpigil sa luhang malapit ng bumagsak. Ito ang tunog ng isang taong naisukol sa isang sitwasyong walang madaling labasan. Sige na, Jessa, salamat sa pakikinig, sabi ni Angelica sa huli ang kanyang boses ay tunog pagod at talunan. Gagawa ako ng paraan. Kailangan. Ngunit ang pangako ay tunog hungkag isang bagay na sinabi para lamang matapos ang masakit na pag-uusap. Narinig ni Adrian ang pagbaba ng telepono na sinundan ng isang malalim na buntong hininga at isang huling nakakadurog na hikbi na mabilis niyang sinubukang itago. Pagkatapos ay ang tunog ng umaagos na tubig mula sa gripo, marahil ay naghihilamos siya ng mukha sinusubukang burahin ang anumang bakas ng kanyang kalungkutan bago bumalik sa kanyang mga gawain. Dapat na siyang umalis. Alam ni Adrian na iyon ang tamang gawin. Dapat siyang bumalik sa kanyang pag-iisa sa kanyang silid-aklatan at magpanggap na walang narinig. Iyon ang kasunduan. Iyon ang hindi nakasulat na patakaran sa pagitan nilang dalawa sa loob ng 3 taon. Siya ang amo, siya ang empleyado. May isang malinaw na linya na hindi dapat tawirin, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig na marmol. Ang katahimikan na dati niyang hinahanap-hanap ay biglang naging isang kaaway. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila sumisigaw sa kanya ng sarili niyang pagkukulang ng sarili niyang pagkakakulong sa isang ginintuang hawla. Sa isang iglap ang babaeng halos hindi niya napapansin ay naging ang pinakatotoong tao sa loob ng bahay na yon. Isang babaeng may mga problema, may mga pangarap na isinakripisyo, at may pusong nagmamahal sa kanyang pamilya nang higit sa ano paman. At siya si Adrian na may kakayahang bilhin ang lahat ay walang sino man na mag-aalala para sa kanya sa ganoong paraan. Isang matinding hiya ang gumapang sa kanyang lalamunan. Ilang minuto pa ang lumipas bago bumukas ang pinto ng kusina. Lumabas si Angelica, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa suot niyang apron. Nakayuko ito malinaw na sinusubukang ihanda ang sarili na harapin ang anumang natitirang gawain. Nang iangat niya ang kanyang tingin, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkatakot. Natigilan siya na parang isang usa na nasilaw sa liwanag ng paparating na sasakyan. Doon sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Adrian. Hindi gumagalaw. Nakatitig lamang sa kanya na may ekspresyong hindi niya mabasa. Hindi galit, hindi awa, kundi isang bagay na mas malalim at mas masalimuot. Ang lahat ng kulay
ay tila umalis sa mukha ni Angelica. Ang pagkaunawa ay dumating na parang isang malakas na sampal. Nandoon siya. Narinig niya. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang kahihiyan, ang kanyang desperasyon, ang kanyang pinakatatagong kahinaan, lahat ay nailantad sa harap ng lalaking nagbabayad ng kanyang sahod. Nag-atras siya ng isang hakbang. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Binuksan niya ang kanyang bibig, marahil para humingi ng paumanhin, para magpaliwanag, ngunit walang salitang lumabas. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga hindi masabing salita at ng kanyang kahihiyang halos magpaguho sa kanya. Binasag ni Adrian ang katahimikan. Ang kanyang boses na karaniwang matatag at may awtoridad ay lumabas na mas mahinahon kaysa sa dati niyang naririnig. Angelica. Ang pagbigkas niya sa kanyang pangalan ay hindi isang utos o isang tanong. Ito ay isang pagkilala. At sa sandaling iyon, alam ni Angelica na ang gabi ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang mga salita ni Adrian ay binitawan sa mahinahon ngunit matatag na paraan, at para kay Angelica, ang mga ito ay yumanig sa kanyang mundo na parang isang lindol. Ang kanyang unang reaksyon ay ang matinding takot-takot na mawala ng trabaho, takot sa kahihiyan. Bumalikwas ang kanyang sikmura. Sir Adrian, nagsimula siyang magsalita. Ang bawat salita ay nanginginig at hirap na hirap lumabas sa kanyang lalamunan. Papasensya na po. Hindi ko po sinasadya na marinig niyo. Personal na problema lang po iyon. Hindi na po mauulit. Patawad po. Ang mga salita ay bumuhos mula sa kanya, isang magulong paghingi ng tawad, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig na marmol, hindi magawang salubungin ang tingin ng kanyang amo. Itinaas ni Adrian ang isang kamay, isang senyas para patigilin siya. Angelica, sabi niyang muli, at sa pagkakataong ito, may kakaibang lambot sa kanyang tono na lalong nagpakaba sa kanya. Huminga ka ng malalim. Nag-aalangan siyang sumunod. Hindi ako galit, ipagpapatuloy ni Adrian. At hindi mo kailangang humingi ng tawad dahil sa pagkakaroon ng problema. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit mo sinasarili ang lahat. Ang sinseridad sa kanyang boses ang nagbigay lakas ng loob kay Angelica na iangat ang kanyang paningin. Nakita niya sa mga mata nito hindi ang pagkainis ng isang amo, kundi ang pag-aalala ng isang tao. Ito ay mas nakakagulat pa kaysa kung sinigawan siya nito. Biglang bumalik ang mga luha sa kanyang mga mata, dala ng kahihiyan at ng hindi inaasahang kabaitan. Wala po yon, sir. Kaya ko po itong solusyonan. Pilit niyang sinabi, sinusubukang bawiin ang kahit katiting na dignidad na natitira sa kanya. Hindi kumibo si Adrian. Tinitigan lamang siya nito ng ilang sandali, na para bang sinusubukan nitong basahin ang bawat takot na nakatago sa likod ng kanyang mga mata. Sa huli tumango ito ng dahan-dahan. Sige, magpahinga ka na. Gabi na. Pagkasabi noon ay tumalikod na si Adrian at nagsimulang maglakad paakyat sa engrandeng hagdanan. Iniwan si Angelica na nakatayo sa pasilyo, nanginginig at nalilito. Hindi siya sinisante, hindi siya pinagalitan. Ngunit ang pakiramdam na naiwan sa kanya ay mas mabigat pa. Ang pakiramdam na ang hindi nakikitang pader sa pagitan nila ay gumuho at hindi niya alam kung ano ang nasa kabilang panig. Hindi nakatulog si Adrian ng gabing iyon. Pabalik-balik siya sa kanyang malawak na kama na mas madalas pakiramdam ay isang malamig na isla kaysa isang lugar ng pahinga. Ang katahimikan ng mansyon na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ngayon ay tila puno ng mga salitang narinig niya mula kay Angelica. Kailangan ko ng nobyo para kay nanay. Baka ito na ang huling pagkakataon. Tumayo siya at lumapit sa bintanang salamin na tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Ang bawat ilaw ay kumakatawan sa isang bahay, isang buhay, isang pamilya.
At siya sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay ay nakatingin lamang mula sa malayo isang manonood sa buhay ng iba. Naalala niya ang sarili niyang mga pagtitipon ng pamilya, mga formal na hapunan, kung saan ang pinag-uusapan ay negosyo mana at kung sino ang mas matagumpay. Walang init, walang totoong pagmamahal. Isang pagtatanghal lamang ng yaman at kapangyarihan. Ang problema ni Angelica, kahit gaano pa ito kakatwa, ay nag-ugat sa pagmamahal, isang pagmamahal na handang magsakripisyo, handang gumawa ng kabaliwan para lamang sa kapayapaan ng isip ng isang ina. At sa puso ni Adrian, isang bagay ang nagsimulang gumalaw. Isang ideyang nagsimula bilang isang maliit na bulong, ngunit unti-unting lumalakas sa bawat pagtibok ng kanyang puso. Isang ideyang hindi makatwiran padalos-dalos at ganap na wala sa kanyang karakter. Kinabukasan maagang bumangon si Adrian. Hindi na niya hinintay na ihatid ang kanyang kape sa silid-aklatan. Sa halip siya mismo ang nagtungo sa kusina kung saan natagpuan niya si Angelica na tahimik na naghahanda ng almusal. Ang bawat kilos ay kontrolado at propesyonal na para bang ang nangyari kagabi ay isang masamang panaginip lamang. "Magandang umaga po, sir." Bati niya nang hindi lumilingon ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. "Angelica," sabi ni Adrian at sa tunog ng kanyang boses ay napahinto ito sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon ang kanyang muka ay isang blangkong maskara, ngunit ang takot ay mababasa pa rin sa kanyang mga mata. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Adrian. "Pinag-isipan ko ang problema mo." Nakita niya ang paghigpit ng hawak nito sa tasa ng kape. Malinaw na iniisip nito na pagsasabihan siya. "At may naisip akong solusyon." Pagpapatuloy niya. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili sa magiging reaksyon nito. "Kung kailangan mo ng makakasama sa Sabado, ako na lang." Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa kagabi. Tinitigan siya ni Angelica na para bang nagsasalita siya ng ibang lengguwahe. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Sa purong pagkabigla ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Pagkatapos ng ilang segundo isang mahinang tawa ang kumawala sa kanya, isang tawang walang saya, puno ng pag-aalinlangan. "Nagbibiro po ba kayo, sir?" Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Mukha ba akong nagbibiro?" Seryosong sagot ni Adrian. Ang nangiti sa labi ni Angelica ay naglaho na palitan ng pagkalito at hinala. "Pero bakit niyo po gagawin yun? Hindi ko po maintindihan." Umiling siya at umatras ng isang hakbang. "Hindi po kailangan, sir. Huwag po kayong maawa sa akin. Makakahanap po ako ng paraan." Ang pagtanggi niya ay mabilis at depensibo. Ang ideya ng awa mula sa kanyang amo ay mas masakit pa kaysa sa kanyang problema. Alam ni Adrian na ito ang magiging reaksyon niya. Ang pagmamalaki nito ay isa sa mga bagay na tahimik niyang hinahangaan dito. Kailangan niyang ibahin ang kanyang diskarte. "Hindi ito dahil sa awa, Angelica," sabi niya. Sinisikap na gawing mas kaswal ang kanyang tono. Naramdaman niya ang pagiging alanganin sa sariling plano. "Sabihin na lang natin na pareho tayong may pakinabang dito." Kumunot ang noo nito, lalong nalilito. "Mayroon din akong isang boring na family event na kailangan puntahan sa Sabado." Pagsisinungaling niya ang mga salita ay tila banyaga sa kanyang bibig. "Isang bagay na matagal ko nang gustong takasan. Kung sasamahan kita, magkakaroon ako ng perpektong dahilan para hindi pumunta doon." Tumingin siya sa mga mata nito. "Tulungan mo akong takasan ang obligasyon ko at tutulungan kitang harapin ang sayo. Isang kasunduan, walang personalan." Pinag-aralan siya ni Angelica. Hinanap niya ang anumang bakas ng panloloko sa mukha ni Adrian. Anumang pahiwatig na ito ay isang masamang biro. Ngunit ang nakita lamang niya ay isang seryosong ekspresyon at isang alok na sa kabila ng pagiging imposible ay tila ang tanging sagot sa kanyang panalangin. Ang kanyang isip ay nagtatalo. Ang kanyang pride
ay sumisigaw na tumanggi. Ngunit ang imahe ng kanyang ina, ang inaasahang ngiti nito, ang pag-asang makita siyang masaya, ay mas malakas. Wala na siyang oras, wala na siyang ibang pagpipilian. Ito na ang huling baraha. Huminga siya ng malalim isang hiningang, naglalaman ng lahat ng kanyang pag-aalinlangan, takot at desperasyon. Ang bigat ng buong mundo ay tila na sa kanyang mga balikat habang gumagawa siya ng desisyon na babago sa lahat. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango. Isang beses lang, isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit tiyak na pagtango. Para kay Adrian, ang simpleng kilos na yon ay mas malakas pa kaysa sa pinakamalaking kontratang napirmahan niyang bihanya sa buong buhay niya. At sa puso niya alam niyang ang pagtango na yon ang simula ng isang bagay na hindi niya kailanman napaghandaan. Ang sala ni Adrian na karaniwang isang lugar ng malamig at perpektong ayos ay naging isang tila entablado para sa pinakakakaibang pulong ng kanyang buhay. Nakaupo siya sa isang dulo ng mahabang sopa na gawa sa katad, habang si Angelica naman ay nasa kabilang dulo sa isang upuan na malayo sa kanya. Sa pagitan nila ay isang mesang gawa sa salamin na naglalaman ng isang tasa ng kape para sa kanya at isang baso ng tubig para sa kanya. Si Angelica ay may hawak na maliit na notepad at ballpen na para bang isa itong kalasag laban sa kakatwang sitwasyon. Ang bawat kilos niya ay nagpapakita ng pag-aalinlangan na tila natatakot siyang mag-iwan ng bakas sa mamahaling carpet. Sige, umpisahan na natin, sabi ni Adrian, sinisubukang gamitin ang kanyang boses pang negosyo para mabawasan ang pagkailang. Kailangan nating buuin ang ating kwento, ang mga detalye, ang pinakamahalaga para maging kapani-paniwala ito. Tumango lamang si Angelica, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa blangkong pahina ng kanyang notepad. Una, paano tayo nagkakilala? Tanong ni Adrian. Nag-isip si Angelica. Siguro po, nag-apply ako bilang kasambahay niyo at nagkagustuhan tayo. Mahina niyang mungkahi na agad ding namula sa sariling sinabi. Umiling si Adrian, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Masyadong parang sa pelikula at masyadong magbibigay ng dahilan sa tita mong si Socorro para pagdudahan tayo. Kailangan natin ng isang bagay na mas natural. Nag-isip siya. Mayroon akong isang condominium unit na ipinapaayos ko para sa investment. Sabihin nating ang pinsan mo ay ang foreman doon. Inirekomenda kanya ng kailanganin ko ng tulong sa interior design. Doon tayo unang nagkausap. Napatingin si Angelica sa kanya, may bahagyang paghanga sa kanyang mga mata. Mas kapani-paniwala ngayon. Maingat niyang isinulat ito sa kanyang notepad. Okay, pangalawa, gaano na tayo katagal? Pagpapatuloy ni Adrian. 6 na buwan. Sapat na para maging seryoso, pero hindi pa sapat para malaman ang lahat ng sikreto ng isa't isa. 6 na buwan. Ulit ni Angelica habang nagsusulat. Ano ang mga gusto ko? Mahilig ako sa sailing pagkolekta ng mga antigong relo at steak. Sabi ni Adrian at bigla siyang natauhan. Ang mga bagay na yon ay napakalayo sa mundo ni Angelica. Ikaw, ano ang mga paborito mo? Sa unang pagkakataon, nag-angat siya ng tingin at diretsong tumingin sa kanya. Ako po, simple lang. Mahilig po akong magbasa ng libro, mag-alaga ng halaman, at paborito ko po ang sinigang na luto ni nanay. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa simpleng sagot na yon, naramdaman ni Adrian ang isang malaking agwat sa pagitan ng kanilang mga buhay. Napagtanto niya na sa 3 taon, wala siyang alam tungkol sa babaeng nag-aalaga ng kanyang tahanan, maliban sa pangalan nito. Para basagin ang pagkailang, nagpatuloy si Adrian. Sige, kailangan nating magkasundo sa ilang patakaran. Una, ito ay isang transaksyon, isang pabor. Sa Lunes, pagbalik natin, balik tayo sa dati. Ako ang amo mo, ikaw ang empleyado ko. Malinaw. Ang mga salita ay tila tumama kay Angelica, ngunit mabilis niya itong itinago.
Opo sir, malinaw po. Sabi niya sa profesional na tono kahit may kaunting kirot sa kanyang puso. Pangalawa, sabi ni Adrian, kailangan mong magmukhang bahagi ng papel na ginagampanan mo. Tumingin siya sa suot ni Angelica, isang simpleng uniforme. Hindi yan pwede. Mamimili tayo. Naku sir, huwag na po. Mabilis na pagtutol ni Angelica. Meron po akong damit na pansimba. Maayos naman po iyon. Angelica. Matatag na sabi ni Adrian, bahagi ito ng plano para maging kapani-paniwala. Ang bawat detalye ay dapat tama. Ituring mo itong uniforme para sa isang espesyal na trabaho. Ako ang bahala. Wala nang nagawa si Angelica, kundi ang sumang-ayon. Dinala siya ni Adrian sa isang mamahaling butik, sa isang high-end na mall, isang lugar na sa panaginip lang niya napupuntahan. Ang mga sales lady ay agad na lumapit kay Adrian. Bawat isa ay nagpapakita ng kanilang pinakamagandang ngiti. Si Angelica ay sumunod lamang sa likuran. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa planetang iyon. Bigyan niyo siya ng pinakamaganda ninyong damit. Utos ni Adrian sa isang sales lady. Agad na naglabas ang babae ng mga damit na kumikinang puno ng mga palamuti at may mga presyong katumbas ng ilang buwang sahod ni Angelica. Sinubukan niya ang ilan, ngunit sa bawat paglabas niya sa fitting room, pakiramdam niya ay nagsuot siya ng isang costume na hindi para sa kanya. Perfect ma'am, bagay na bagay sa inyo. Sabi ng sales lady sa isang damit na kulay ginto na masikip at kumikinang. Ngunit umiling si Adrian. Nakatayo siya sa isang sulok, pinagmamasdan ang bawat isa. Hindi, sabi niya, hindi yan siya. Naglakad siya palibot sa butik. Ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap. Huminto siya sa isang simpleng bestida na nakasabit sa dulo. Kulay esmeralda ito, simple ang hiwa at gawa sa isang malambot na tela. Kinuha niya ito. Subukan mo ito. Sabi niya iniabot ang damit kay Angelica. Nag-aalangan man ay kinuha niya ito. Pagbalik niya mula sa fitting room ang lahat ay natahimik. Maging ang maingay na sales lady ay natigilan. Ang bestida ay perpektong bumagay sa kanya. Ang kulay nito ay nagbigay buhay sa kanyang balat at nagpalitaw sa ganda ng kanyang mga mata. Simple, elegante at totoo. Napatingin si Adrian at sa isang sandali nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Hindi niya nakita ang kanyang kasambahay. Ang nakita niya ay isang babae. Isang napakagandang babae na nagtataglay ng isang tahimik na dignidad. Isang pagtibok sa kanyang dibdib ang gumulat sa kanya. Nakita ni Angelica ang pagbabago sa ekspresyon ni Adrian. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay iba, walang pagkaamo, walang distansya. Isang purong paghanga. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang mga pisngi. Ang sandaling iyon ay biglang pinutol ng pagring ng telepono ni Adrian. Nang makita niya ang pangalan sa screen, bahagya siyang nag-iba ng ekspresyon. Tumalikod siya ng bahagya kay Angelica bago sagutin. Desiree! Sabi niya, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging formal. Adrian, darling, nasaan ka na? Huwag mong sabihing nakalimutan mo ang galala party natin sa Sabado. Ipinahanda ko na ang isusuot ko. Ang boses ni Desiree sa kabilang linya ay matamis, ngunit may himig ng pag-aari. Napapikit si Adrian. Sa isang iglap bumalik ang lahat ng komplikasyon ng kanyang mundo. Napatingin siya kay Angelica na ngayon ay nakayuko na ulit na parabang ang mahiwagang sandali kanina ay hindi nangyari. Pasensya na, Desiree. Nagsimula siyang magsinungaling at naramdaman niya ang pait nito sa kanyang dila. May biglaang family emergency. Kailangan kong umalis ng syudad. Hindi ako makakapunta. Ano pero Adrian, mahalaga ito sa akin. May pagtatampong sabi ni Desiree. Babawi ako. I promise, sabi ni Adrian bago mabilis na ibaba ang tawag. Pagharap niyang muli kay Angelica, ang init sa pagitan nila kanina ay napalitan na ng isang malamig at alanganing hangin.
Ang tawag na yon ay isang malupit na paalala sa kanilang mga totoong lugar sa mundo. Bumalik sila sa mansyon dala ang mga pinamili. Hindi na sila nag-usap. Inihanda na ni Angelica ang isang maliit na bag para sa kanilang pag-alis. Nang sumakay na sila sa sasakyan ni Adrian, isang maluwag at tahimik na SUV ang distansya sa pagitan ng kanilang mga upuan ay tila mas malawak pa kaysa dati. Sinimulan ni Adrian ang makina at dahan-dahan silang umalis sa Forbes Park. Nagsimula na ang kanilang paglalakbay patungong Batangas. At sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang salitang maari nilang bitawan. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila, palayo sa Maynila, ay tila isang paglalakbay din palayo sa mundong kilala ni Adrian. Ang malalapad na highway ay unti-unting naging makikitid na kalsadang panlalawigan. Ang matataas na gusali ay napalitan ng malalawak na bukirin at mga puno ng niyog na sumasayaw sa ihip ng hangin. Para kay Adrian, na sanay sa konkretong gubat ng syudad ang tanawin, ay parang isang eksena mula sa isang postcard maganda, ngunit hindi pamilyar, dayuhan. Pagkatapos ng halos 3 oras, lumiko sila mula sa sementadong daan patungo sa isang baku-bakong daang lupa. Ang ugong ng makina ng mamahaling SUV ay tila isang malakas at banyagang ingay sa tahimik na paligid. Bawat lubak ay nagdudulot ng bahagyang pag-alog, isang paalala na wala na sila sa kanyang teritoryo. Dito na po tayo, mahinang sabi ni Angelica. Itinuturo ang isang bahay sa dulo ng daan. Huminto si Adrian sa tapat ng isang simpleng bahay na gawa sa pinaghalong semento at kahoy pininturahan ng kulay mapusyaw na asul. Hindi ito malaki, ngunit malinis at puno ng buhay. Ang bakuran ay napapalibutan ng mga namumulaklak na bougainvillea at mga halaman na halatang inaalaga ang mabuti. May mga manok na nagtatakbuhan at mga batang naglalaro sa di kalayuan. Ang hangin ay amoy lupa at sariwang damo isang amoy na matagal nang kinalimutan ni Adrian. Bago pa man sila makababa, bumukas ang pinto ng bahay at isang babae ang lumabas na sinundan ng iba pa. Tila isang alon ng mga tao ang sumalubong sa kanila. Pagkababa ni Angelica sa sasakyan, ang pagiging mahiyain at formal na kasambahay ay naglaho na parang bula. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nanay-tatay? Sigaw niya at tumakbo siya papalapit sa isang matandang mag-asawa na nag-aabang sa kanya. Pinanood ni Adrian ang eksena mula sa gilid ng kanyang sasakyan. Nakita niya kung paano niyakap ni Angelica ang kanyang mga magulang nang mahigpit, kung paano siya hinalikan sa pisngi ng kanyang mga kapatid at kung paano siya pinalibutan ng mga pamangking sumisigaw ng Tita Jel. Ang babaeng tahimik at halos hindi nakikita sa kanyang mansyon ay biglang naging sentro ng isang masaya at magulong universo. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Adrian na siya ang anino, siya ang hindi nakikita. Lumapit sa kanya ang tatay ni Angelica, isang lalaking may matipunong pangangatawan at mga matang nakakita na ng maraming taon ng pagsisikap. Inilahad nito ang kamay. Salamat sa paghatid sa aming anak-iho. Ako si Mang Tomas. Tinanggap ni Adrian ang kamay. Ang pagkakamay ay matatag at magaspang ang kamay ng isang taong nagtatrabaho. Adrian po. Sabi niya naramdaman ang pagiging kakatwa ng paggamit ng po sa kanyang dila. Nobyo po ni Angelica. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng isang maikling katahimikan sa grupo. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya puno ng pag-usisa. Pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa, ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang relos, ang kanyang makintab na sapatos na ngayon ay may bahid na ng alikabok. Isang babaeng payat at maputla, ngunit may mga matang kumikinang sa kabaitan. Ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat at agad na inalalayan siya ni Angelica. Ito ang kanyang ina
Si Aling Lourdes, kahit sa kanyang karamdaman, meron siyang aura ng init at lakas. Adrian, sabi ni Aling Lourdes, ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Hindi niya inilahad ang kanyang kamay. Sa halip tinitigan niya si Adrian ng diretso sa mata na para bang sinusubukan niyang silipin ang kaluluwa nito. Ikaw pala ang nagpapasaya sa aking Angelica. Ang mga salitang iyon ay hindi isang tanong, kundi isang pahayag na may bigat ng pag-asa. Naramdaman ni Adrian ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang kasinungalingan ang kanyang ginagawa, ngunit ang pag-asa sa mga mata ng ina ni Angelica ay napakatotoo. Tumango lamang siya, hindi magawang magsalita. "Halika kayo, pumasok kayo," masayang sabi ni Mang Tomas, binabasag ang seryosong sandali. "Tamang-tama ang dating nyo para sa merienda. Ang loob ng bahay ay simple lamang. Ang mga kasangkapan ay lumana, ngunit pinakintab sa pag-aalaga. Ang mga pader ay puno ng mga litrato ng pamilya, mga larawan mula sa kasal, binyag, at graduation. Bawat isa ay isang patunay ng mga pinagsamahang alaala. Ang buong bahay ay amoy bagong lutong pagkain at pagmamahal. Naramdaman ni Adrian na pumasok siya sa isang lugar na sagrado, isang lugar kung saan ang yaman ay hindi sinusukat sa pera. Habang sila ay kumakain ng puto at dinuguan sa mahabang lamesang kahoy, hindi natapos ang mga tanong. Ngunit ang mga tanong ay hindi mapanuri, kundi puno ng tuwa at interes. Nais nilang malaman ang lahat tungkol sa lalaking minamahal ng kanilang Angelica. Nagawa ni Adrian na sagutin ang mga ito gamit ang kanilang binuong script, at si Angelica ay paminsan-minsan ay sumasabat para dagdagan ang mga detalye. Ang kanyang boses ay mas masigla at masaya kaysa dati. Ngunit hindi lahat ng mata ay pala kaibigan. Sa isang sulok nakaupo ang isang babaeng mas matanda, marahil ay nasa mga huling taon ng kanyang edad na 50. Nakasuot ito ng bestida na may malalaking bulaklak at ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri, at mula pa kanina ay hindi niya inaalis ang tingin kay Adrian. Bawat kilos ni Adrian, bawat salita niya ay tila sinusuri nito sa ilalim ng isang mikroskopyo. Ang pagdiriwang ay nagsimula ng dumilim. Ang simpleng bakuran ay naging isang masayang lugar ng selebrasyon. Nagkabit sila ng mga ilaw na decolor sa pagitan ng mga puno, at isang maliit na sound system ang nagpapatugtog ng mga lumang awitin na paborito ni Mang Tomas at Aling Lourdes. Ang mahabang mesa ay napuno ng iba't ibang putahe na pinagtulungang lutuin ng magkakapatid: kaldereta, embutido, relyenong manok, at isang malaking litson na naging sentro ng handaan. Ang hangin ay puno ng tawanan, kwentuhan, at ng amoy ng masarap na pagkain. Para kay Adrian, ang lahat ay parang isang eksena mula sa isang pelikulang hindi niya kailanman napanood. Nakaupo siya sa tabi ni Angelica, sinusubukang maging bahagi ng kasiyahan. Ngumingiti siya sa mga biro, tumatango sa mga kwento, at sumasagot sa mga tanong na may ngiti sa labi. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maalis ang pakiramdam na siya ay isang impostor sa paraisong yon. Lalong tumindi ang pakiramdam na yon dahil sa walang tigil na pagmamasid ni Socorro, ang tiyahin ni Angelica. Habang ang lahat ay abala sa pagkain at pagbati, sa mag-asawang nagdiriwang dahan-dahang lumapit si Tita Socorro sa kanilang pwesto. May daladalang isang baso ng alak at isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Adrian, iho," simula niya, ang kanyang boses ay matamis na may pahiwatig ng lason. "Napakasaya naming lahat na sa wakas ay nakahanap na rin ng mag-aalaga itong si Angelica. Alam mo na sa edad niyang yan, akala namin ay habang buhay na siyang mag-aalaga ng mga anak ng iba." Naramdaman ni Adrian ang paghigpit ng kamay ni Angelica. Sa ilalim ng mesa, isang senyas ng kaba. Ngumiti lamang si Adrian.
Maswerte po ako na ako ang nakahanap sa kanya, tita. Tita Socorro, pagtatama nito. Siya nga pala hindi mo pa naikukwento sa amin ng detalyado kung paano kayo unang nagkita. Ang sabi ni Angelica ay sa isang project mo. Anong klaseng project ba yon? Ang tanong ay parang isang patibong simple sa labas, ngunit may matalim na dulo. Ito na, ang pagsubok. Huminga ng malalim si Adrian, inaalala ang kanilang script. Isang condominium unit po sa Makati, Tita Socorro. Ipinapaayos ko po para paupahan. Ang pinsan po ni Angelica, si Mang Romy, ang foreman ko. Siya po ang nagsabi na kailangan ko ng tulong sa pag-aayos sa loob. Doon po kami unang nagkausap ni Angelica. Tumaas ang isang kilay ni Socorro. Aba, marunong pala sa interior design itong pamangkin ko. Saan ka naman natuto niyan, Angelica? Sa pagkakaalam ko ay housekeeping ang linya mo. Direkta ang tanong kay Angelica na tila sinusubukan siyang isukol. Namutla si Angelica, ngunit mabilis siyang nakahanap ng sagot. Mahilig po akong magbasa ng mga magazine tungkol sa bahay, tita. At sa trabaho ko po kay Sir Adrian, marami po akong nakikitang magagandang disenyo. Ang sagot ay matalino at kapani-paniwala. Ngunit hindi pa tapos si Socorro. Adrian, mukha kang napaka-busy na tao. Paano ka nagkakaroon ng oras para sa isang relasyon, lalo na sa isang simpleng babae? Ang salitang simple ay binitawan niya na may halong pangmamaliit sapat na para marinig ng lahat sa kanilang paligid. Ang tawanan ay bahagyang humina. Ilang pares ng mata ang napatingin sa kanilang direksyon. Naramdaman ni Adrian na uminit ang kanyang tainga. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Isang galit para sa babaeng nananakit sa dignidad ni Angelica sa harap ng sarili nitong pamilya. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Angelica sa ibabaw ng mesa, isang kilos na gumulat hindi lang kay Socorro, kundi maging kay Angelica mismo. Tita Socorro. Simulan niya ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi maaring baliwalain. Ang pagiging busy ay isang pagpili. Pinipili nating maging abala sa mga bagay na sa tingin natin ay mahalaga. At sa mahabang panahon, akala ko ang trabaho ang pinakamahalaga. Tumingin siya kay Angelica at sa sandaling iyon, ang kanyang mga salita ay hindi na bahagi ng script. Nanggaling ito sa isang lugar na totoo. Pero nang makilala ko po si Angelica, naintindihan ko na may mga bagay na mas mahalaga pa sa anumang kontrata o negosyo. Siya po ang nagbibigay sa akin ng dahilan para umuwi ng maaga para magpahinga. Siya po ang kapayapaan ko. Ang katahimikan ay naging ganap. Maging si Socorro ay natigilan, walang masabi sa sinseridad na narinig niya. Si Angelica ay nakatitig lamang kay Adrian, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Ang mga salitang iyon, naramdaman niya ang mga iyon. Ang tensyon ay binasag ng isang pinsan ni Angelica na medyo nakainom na. Aba, kung ganyan katamis ang pag-iibigan niyo, patunayan niyo. Sigaw niya. Isang halik para sa golden couple at isa pa para sa bagong couple. Ang lahat ay nagsigawan at nagpalakpakan. Halik, halik, halik. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa mukha ni Angelica. Napatingin siya kay Adrian, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pag-aalinlangan. Hindi ito kasama sa plano. Hindi ito kasama sa kanilang script. Ang sigawan ay lalong lumakas. Maging si Aling Lourdes ay nakangiting nakatingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng tuwa. Walang paraan para makatakas. Dahan-dahang inilapit ni Adrian ang kanyang mukha sa mukha ni Angelica. Ang mundo sa paligid nila ay tila nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang mga mata, mga matang puno ng kaba, pag-aalala, at isang kislap na hindi niya mapangalanan. Magtiwala ka sa akin. Bulong niya sapat lang para marinig nito. Pumikit si Angelica, isang tahimik na pagsuko.
Ang kanyang buong katawan ay nanigas naghihintay. At sa ilalim ng mga dekolor na ilaw at sa harap ng mapanuring mga mata ng kanyang pamilya, dahan-dahang inilapat ni Adrian ang kanyang mga labi sa mga labi ni Angelica. Ang sandaling iyon ay tila tumagal magpakailanman, ngunit sa katotohanan ito ay ilang segundo lamang. Ang halik ay dapat sana'y isang pagtatanghal, isang simpleng pagdampi ng mga labi para lamang masabing ginawa nila ito para patahimikin ang mapanuksong sigawan ng mga kamag-anak. Ngunit sa sandaling naglapat, ang kanilang mga labi, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Para kay Adrian, na sanay sa mga relasyong walang emosyon at mga kilos na kalkulado, ang halik ay isang paggising. Ang mga labi ni Angelica ay malambot at mainit at may bahagyang panginginig na nagpapakita ng kanyang kaba. Walang pagkukunwari, walang artipisyal na hilig. Ito ay totoo. At sa pagiging totoo nito, naramdaman niya ang isang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan, isang init na hindi nagmula sa alak, kundi sa isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Para kay Angelica, ang halik ay isang bagyo. Inaasahan niya ang isang malamig at mabilis na pagdampi, ngunit ang naramdaman niya ay isang kakaibang lambing at pag-iingat. Ang paraan ng paghawak ni Adrian sa kanyang pisngi ang kanyang mga daliri ay marahan na para bang hawak niya ang isang bagay na napakahalaga, ay nagpadala ng isang alon ng init sa kanyang buong pagkatao. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang takot. Napalitan ito ng isang damdaming parehong nakakatakot at kamangha-mangha. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ang malakas na hiyawan at palakpakan ng mga tao ay tila isang malayong ugong lamang. Dahan-dahan nilang iminulat ang kanilang mga mata at nagkatitigan. Ang mundo sa kanilang paligid ay nawala. Sa sandaling iyon, sila lang dalawa ang umiiral. Nakita ni Adrian ang pagkalito at pagkamangha sa mga mata ni Angelica. Nakita niya ang isang tanong na hindi nito masabi. At sa sarili niyang pagmumuni-muni, alam niyang nakikita rin nito ang parehong bagay sa kanyang mga mata. Ang linya sa pagitan ng pag-arte at katotohanan ay biglang nabura at hindi nila alam kung saang panig sila ngayon nakatayo. Aye! Ang sigaw ng isang pinsan ang bumasag sa kanilang sandali. Mabilis na umiwas ng tingin si Angelica. Ang kanyang mukha ay pulang-pula. Si Adrian naman ay ngumiti na lamang sa mga tao, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata dahil ang kanyang buong atensyon ay nasa babaeng katabi niya pa rin. Nang humupa na ang kasiyahan at ang lahat ay bumalik sa kani-kanilang mga kwentuhan, naramdaman ni Adrian na kailangan nilang makalayo kahit sandali lang. Halika, mahina niyang sabi kay Angelica at marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Magpahangin tayo. Hindi na tumutol si Angelica. Sumunod lamang siya habang akay siya ni Adrian palayo sa maingay na selebrasyon patungo sa likod bahay kung saan mas madilim at mas tahimik. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan at sa mga alitaptap na naglalaro sa mga halaman. Binitawan ni Adrian ang kanyang kamay at ang biglaang pagkawala ng init mula sa kanyang palad ay nag-iwan ng isang kakaibang lamig. Pareho silang hindi nagsasalita. Nakatayo lamang sila roon nakikinig sa mga tunog ng gabi, ang huni ng mga kuliglig, ang malayong tawanan mula sa handaan. Adrian. Sa wakas ay basag ni Angelica sa katahimikan, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Yung kanina, alam ko, mabilis na sagot ni Adrian. Hindi iyon kasama sa plano. Hindi lang yon. Pagpapatuloy niya humaharap sa kanya. Ang mga sinabi mo, kay Tita Socorro, ang sinabi mong, ako ang kapayapaan mo. Bakit mo sinabi iyon? May bahid ng sakit sa kanyang boses. Hindi mo kailangang gawin iyon. Masyadong totoo ang tunog. Tumingin si Adrian
sa malayo sa madilim na bukirin. Huminga siya ng malalim dahil sa isang banda, Angelica, mahina niyang pag-amin, totoo yon. Napatingin sa kanya si Angelica, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Mula nang dumating ako dito, pagpapatuloy ni Adrian, sa wakas ay inilalabas ang mga salitang kanina pabumabagabag sa kanya. Nakita ko ang isang bagay na wala sa akin, ang pamilya, ang init, ang mga ngiti at tawang walang kapalit na presyo. Ang mundo ko ay tahimik at malamig, pero dito may buhay. Tumingin siya sa mga mata nito, at sa loob ng ilang oras na kasama kita dito, naramdaman ko ang kapayapaang iyon. Kaya't hindi iyon isang ganap na kasinungalingan. Nakatitig lamang si Angelica, walang masabi. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay hindi ang kanyang amo, hindi ang bilyonaryong si Adrian. Ito ay isang lalaking nalulungkot, isang lalaking naghahanap ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. At sa puso niya isang kakaibang damdamin ng pag-unawa at awa ang nagsimulang umusbong. Bago pa man siya makasagot, isang anino ang lumapit sa kanila. Si Aling Lourdes na may dalang balabal. "Anak, baka ginawin ka dito," sabi niya kay Angelica, inilalagay ang balabal sa mga balikat nito. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanilang dalawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at pagmamahal. Hinawakan niya ang isang kamay ni Angelica at ang isang kamay ni Adrian at pinagsama ang mga ito. "Nakita ko kayo kanina," mahinang sabi niya. "Nakita ko ang paraan ng pagtingin ninyo sa isa't isa." Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matagal ko nang ipinagdarasal na dumating ang isang lalaking titingin sa aking anak na para bang siya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ngayon makakapagpahinga na ako ng payapa. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanila na parang isang malakas na sampal ng katotohanan. Isang matinding pagkakasala ang gumapang sa puso ni Angelica, habang si Adrian naman ay nakaramdam ng bigat ng responsibilidad. Ang kanilang pag-arte ay nagdulot ng tunay na kaligayahan sa isang taong may sakit, at ang pag-alam dito ay parehong nakakagaan at nakakadurog ng puso. Umalis si Aling Lourdes, iniwan silang dalawa na magkahawak pa rin ang mga kamay sa dilim. Ang kanilang kasunduan ay gumuho na. Ang kanilang script ay wala ng silbi. Ang nararamdaman nila ngayon ay isang bagay na mas komplikado, isang bagay na hindi nila mapangalanan, at isang bagay na pareho nilang kinatatakutan. Ang biyahe pabalik sa Maynila, kinabukasan ay naganap sa isang makahulugang katahimikan. Hindi ito ang alanganing katahimikan ng kanilang pagpunta. Ito ay isang katahimikang puno ng mga hindi masabing salita, ng mga damdaming hindi nila alam kung paano haharapin. At habang papalayo sila sa Batangas, alam nilang pareho na ang pagbabalik sa kanilang dating papel bilang amo at kasambahay ay hindi na magiging ganoon kadali. Kung posible pa man, ang pagbabalik sa Forbes Park ay parang pagpasok sa ibang dimensyon. Ang init at ingay ng Batangas ay napalitan ng malamig at nakabibinging katahimikan ng mansyon. Ang mga masasayang alaala ng nakaraang gabi ay tila isang panaginip na unti-unting naglalaho sa paggising. "Salamat po ulit, sir," sabi ni Angelica nang ibaba ni Adrian ang kanyang maliit na bag sa may pasukan. Ginamit niya ang salitang sir na parang isang pader, isang paraan para ibalik ang distansya at ang dating kaayusan sa pagitan nila. Naramdaman ni Adrian ang pader na yon. Tumango lamang siya. "Walang anuman. Magpahinga ka na." Sinubukan nilang bumalik sa dati. Si Angelica ay naghanda ng hapunan. Si Adrian ay umupo sa kanyang silid-aklatan para magtrabaho. Ngunit may nagbago. Ang bawat tunog sa bahay ay tila mas malakas. Ang bawat sulyap ay may mas malalim na kahulugan. Ang mansyon na dati malawak ay biglang naging napakaliit para sa kanilang dalawa at sa mga damdaming hindi nila masabi.
Kinabukasan isang Lunes, habang si Angelica ay nag-aayos ng mga bulaklak sa florera, sa sala, isang marangyang kotse ang pumasok sa gate nang walang paalam. Bago pa man siya makapunta sa pinto, bumukas ito at isang babae ang pumasok na para bang pag-aari niya ang lugar. Matangkad ito balingkinitan at nakasuot ng isang damit na mas mahal pa siguro sa isang taong sahod ni Angelica. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng pagiging superior. Siya si Desiree. Nasaan si Adrian? Tanong niya kay Angelica, hindi man lang nag-abalang magpakilala o tumingin ng diretso sa kanya. Ang tingin niya ay parang sa isang kasangkapan lamang. Nasa kanyang opisina po, ma'am. Magalang na sagot ni Angelica, naramdaman ang isang biglaang kaba. Hindi na naghintay ng imbitasyon si Desiree. Naglakad siya papunta sa silid-aklatan ni Adrian. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa sahig na marmol. Adrian, darling, malambing niyang sabi pagbukas ng pinto. I missed you. Hindi mo man lang ako tinawagan pagbalik mo mula sa iyong family emergency. Lumabas si Adrian mula sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at bahagyang pagkainis. Desiree, hindi ko inaasahan ang pagdating mo. Exactly, sabi ni Desiree lumapit at kumapit sa braso ni Adrian. Kaya nga ito ay isang sorpresa. Doon niya napansin si Angelica na tahimik na nakatayo sa di kalayuan. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at isang mapanuyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sino ito bago? Siya si Angelica. Simpleng sagot ni Adrian marahang inaalis ang kamay ni Desiree sa kanyang braso. Matagal na siya dito. Ang mga mata ni Desiree ay nanatili kay Angelica puno ng pag-aalinlangan at pangmamaliit. May naramdaman siyang kakaiba, isang bagay na hindi niya maipaliwanag, ngunit sapat na para magdulot ng iritasyon sa kanya. Well, Angelica, sabi ni Desiree sa matamis ngunit mapag-utos na tono. Ikuha mo kami ng red wine, yung pinakamahal na mayroon si Adrian. Tumango si Angelica at tahimik na nagtungo sa kusina. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang presensya ng babaeng ito ay isang malupit na paalala kung sino siya at kung saan siya nabibilang sa mundong ito. Bumalik siya dala ang isang bote ng mamahaling alak at 2 kopita sa isang tray na pilak. Habang maingat niyang ibinababa ito, sa mesa sinadya ni Desiree na ibangga ang kanyang siko sa braso ni Angelica. Ang tray ay tumagilid. Ang pulang alak ay tumapon hindi sa sahig, kundi sa puting uniforme ni Angelica, lumilikha ng isang malaking madilim na mantsa. Oh my God! Look what you did! Sigaw ni Desiree, kahit malinaw na siya ang may kasalanan. Ang clumsy mo naman. Tingnan mo sinayang mo ang alak. Napatayo si Angelica gulat at hindi makapagsalita. Nakatitig lamang siya sa mantsa sa kanyang damit na para bang yun ang simbolo ng lahat ng kanyang kahihiyan. Desiree, that's enough. Matigas na sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi niya itinago. Ngunit hindi pa tapos si Desiree. Humarap siya kay Angelica, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa selos at galit. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng alak na yan? Malamang hindi. Ang mga taong tulad mo ay dapat nananatili lang sa kusina kung saan kayo nababagay. Ang mga salita ay tumama kay Angelica na parang isang malakas na sampal. Mas masakit pa kaysa sa pisikal na sakit. Ito ay isang atake sa kanyang pagkatao, sa kanyang dignidad. At iyon ang huling patak para kay Adrian. Get out! Ang utos ay binitawan niya sa isang boses na malamig at nakakatakot, isang boses na hindi pa naririnig ni Desiree mula sa kanya. What, Adrian, anong sinasabi mo? Ipinagtatanggol mo ang katulong na yan. Hindi makapaniwalang sabi ni Desiree. Sinabi kong lumabas ka, ulit ni Adrian. Bawat salita ay may diin.
Lumapit siya kay Angelica na ngayon ay nanginginig na at marahan siyang inilagay sa likuran niya na para bang pinoprotektahan siya mula sa isang panganib. Ang kilos na yon ang nagpasabog sa galit ni Desiree. Ang pagiging kalmado niya ay nawala na palitan ng purong galit ng isang babaeng tinanggihan. "Fine, magsama kayo," sigaw niya. Sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ang isang baso ng tubig mula sa mesa at ibinuhos ito ng buong buo sa mukha ni Adrian. Ang tubig ay tumulo mula sa buhok at mukha ni Adrian, ngunit hindi siya kumilos. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Desiree nang may malamig na galit. "Magbabayad ka para dito, Adrian. Tandaan mo yan." Huling banta ni Desiree bago siya nagmamarch sa palabas ng bahay ang malakas na pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nang mawala na si Desiree, ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan kanina. Dahan-dahang humarap si Adrian kay Angelica. Nakita niya ang mga luha na tahimik na dumadaloy sa mga pisngi nito. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan, kundi mga luha ng matinding kahihiyan. "Angelica, I'm sorry." Nagsimula siyang magsalita. Ngunit umiling lamang si Angelica. Hindi siya tumingin sa kanya. Walang sinabi. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo, hindi paakyat sa hagdan, kundi patungo sa maliit na pasilyo na papunta sa kanyang silid sa likod ng bahay. Pinanood siya ni Adrian na maglakad palayo, ang kanyang damit ay basa sa tubig, ang kanyang uniforme ay may mantsa ng alak. At sa puso niya, naramdaman niya ang isang matinding takot. Ang takot na sa pagtalikod na yon ni Angelica, hindi lang ito lumalakad palayo sa sala, kundi lumalakad na rin ito palayo sa kanyang buhay. Alam niya sa sandaling iyon na ang nangyari ay hindi lang isang simpleng away. Ito ang bagyo na sumira sa lahat. At sa gitna ng pagkawasak, alam niyang may isang bagay na tuluyan ng nabasag. Ang gabing iyon ay lumipas sa isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Hindi na lumabas si Angelica sa kanyang silid. Si Adrian naman ay nanatili sa kanyang silid-aklatan, hindi para magtrabaho, kundi para mag-isip. Ang basang damit ay matagal nang napalitan, ngunit ang lamig ng pangyayari ay nanatili sa kanyang balat. Ang bawat salitang binitawan ni Desiree ay umuulit sa kanyang isipan, hindi dahil sa galit niya sa babae, kundi dahil sa sakit na idinulot nito kay Angelica. Nakita niya ang itsura ng mukha ni Angelica bago ito tumalikod, ang pagkawala ng kislap sa mga mata nito, ang paraan ng pagbagsak ng kanyang mga balikat na parang pasan niya ang bigat ng buong mundo. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang katotohanang siya ang dahilan ng lahat ng iyon. Siya ang nagpasok dito sa isang sitwasyong mapanganib at mapanakit. Kinabukasan, hinintay ni Adrian si Angelica sa dining hall. Naghanda siya ng isang mahabang paliwanag, isang taos-pusong paghingi ng tawad. Ngunit nang dumating si Angelica para ihanda ang kanyang almusal, tila ibang tao na ang kanyang kaharap. Ang Angelica na nakatayo sa harap niya ay ang Angelica na una niyang nakilala 3 taon na ang nakalipas, mahusay pormal at may isang hindi nakikitang pader sa kanyang paligid. Ang init at lambot na nakita niya sa Batangas ay ganap na naglaho. "Magandang umaga po, sir," sabi niya sa isang boses na walang emosyon. Inilapag niya ang kape sa mesa nang may perpektong distansya. "Ano po ang gusto niyong almusal?" "Angelica, maupo ka muna. Mag-usap tayo." Pakiusap ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Ngunit umiling si Angelica, hindi tumitingin sa kanya. "Marami pa po akong gagawin, sir." "Please," pagpupumilit ni Adrian. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Adrian ang isang determinasyon na nagpakaba sa kanya. Pumayag itong tumayo sa kabilang panig ng mesa, ngunit hindi umupo. Ang kanyang postura ay nagpapahiwatig na ito ay isang formal na pag-uusap, hindi isang personal na usapan. Sa kanyang nanginginig na kamay, inilabas ni Angelica
Ang isang nakatuping puting sobre mula sa bulsa ng kanyang apron, dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng makintab na mesa sa pagitan nilang dalawa. Ang puso ni Adrian ay tila huminto sa pagtibok. Alam na niya kung ano yon bago pa man niya buksan. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng kabutihang ipinakita niyo sa akin, Sir Adrian. Mahinahon niyang sabi, ang bawat salita ay tila pinagpraktisan. Ngunit napag-isipan ko na po, kailangan ko na pong umalis. Ito po ang aking resignation. Ang mga salita ay tumama kay Adrian na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Kahit inaasahan na niya ang sakit, ay hindi nabawasan. Huwag, Angelica. Halos pabulong niyang sabi, huwag mong gawin ito dahil sa nangyari kahapon. Ako ang may kasalanan. Ako ang haharap kay Desiree. Hindi ka na niya guguluhin pa. Sa wakas, isang emosyon ang lumitaw sa mukha ni Angelica, isang malungkot na ngiti. Hindi lang po ito dahil sa kanya, sir. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Dahil po ito sa akin, ang nangyari kahapon. Ipinaalala lang po nito sa akin ang isang bagay na pilit kong kinakalimutan nitong mga nakaraang araw. Huminga siya ng malalim. Ipinaalala po nito sa akin kung saan ako nanggaling at kung saan po talaga ako nabibilang. Ang mundo ninyo at ang mundo ko, hindi po sila magtatagpo. At habang mas pinipilit, mas marami lang pong masasaktan. Hindi totoo yan. Mabilis na sabi ni Adrian, tumatayo na mula sa kanyang upuan. Ang agwat na sinasabi mo, pera lang yan, papel lang yan. Hindi po, sir. Hindi lang po pera. Sabi ni Angelica, sa wakas ay tumitig sa kanya nang may luha sa kanyang mga mata. Ito po ay tungkol sa dignidad, tungkol sa pagrespeto sa sarili. Paano po ako mananatili dito? Bilang kasambahay niyo o bilang ano? Ang tanong ay binitin niya sa hangin, isang tanong na pareho nilang hindi masagot. Mahalaga sa akin ang trabahong ito, sir. Pero mas mahalaga po sa akin ang aking pagkatao. Pagpapatuloy niya ang kanyang boses ay naging mas matatag. Kailangan kong umalis para mahanap ko ulit ang sarili ko. Para tayong dalawa ay magkaroon ng pagkakataong mag-isip ng malinaw malayo sa mga komplikasyon ng bahay na ito. Bawat salitang sinabi niya ay makatwiran. Bawat dahilan ay tama. Alam ni Adrian na wala siyang karapatang pigilan siya. Ang pagpilit sa kanya na manatili ay isang uri ng kasakiman, isang pag-iisip na para lamang sa sarili. Ngunit ang ideya ng pagkawala sa kanya, ang ideya ng pagbabalik ng mansyon sa dati nitong katahimikan, ay halos hindi niya makaya. Bigyan mo ako ng pagkakataon para ayusin ito. Huling pakiusap niya. Umiling si Angelica, ang kanyang desisyon ay buo na. Ang pag-alis ko po ang paraan para maayos ito. Pinunasan niya ang isang luhang taksil na dumaloy sa kanyang pisngi. Magtatrabaho po ako hanggang sa katapusan ng linggo para bigyan kayo ng oras na makahanap ng kapalit. Pagkasabi noon, tumalikod na siya at tahimik na lumabas ng dining hall. Iniwan si Adrian na nakatayo mag-isa kasama ang isang sobrang sumisimbolo sa pagtatapos ng lahat. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng pagdurusa. Nagpatuloy sila sa kanilang mga gawain sa ilalim ng iisang bubong, ngunit may isang hindi nakikitang pader na mas matibay pa kaysa sa pader ng mansyon ang nakapagitan sa kanila. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging maikli at formal. Ang kanilang mga sulyap ay mabilis at puno ng kalungkutan. Naramdaman ni Adrian ang bawat araw na lumilipas na parang isang butil ng buhangin sa isang hourglass, papalapit ng papalapit sa hindi maiiwasang katapusan. Ang katahimikan na dati niyang hinahanap ay naging isang kaaway na bumubulong sa kanya ng kanyang kabiguan. Napagtanto niya na ang tunay na kahulugan ng pag-iisa ay hindi ang kawalan ng tao sa paligid, kundi ang kawalan ng isang partikular na tao. Dumating ang huling araw ni Angelica.
Hapon, nakita niya itong palabas ng pinto dala ang parehong maliit na bag na dinala nito papuntang Batangas. Wala na ang uniforme. Nakasuot ito ng simpleng bestida. Huminto ito sa may pinto at lumingon sa kanya sa huling pagkakataon. Walang salitang sinabi. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Adrian ang lahat pasasalamat, panghihinayang, at isang paalam na kasing bigat ng 1,000 salita. Pagkatapos, ay tumalikod na ito at sumakay sa isang taxi na nag-aabang sa labas. Pinanood ni Adrian ang pag-alis ng taxi hanggang sa maging isa na lamang itong maliit na tuldok sa malayo. Pagkatapos ay nawala na ito. Pumasok siya sa loob ng mansyon. Ang katahimikan na sumalubong sa kanya ay iba. Ito ay isang katahimikang may kasamang pagkawala, isang katahimikang may butas sa gitna, isang butas na hugis ni Angelica. At sa sandaling iyon alam niyang ang pag-iisa na kanyang naramdaman noon ay hindi maikukumpara sa kasakunaang nararamdaman niya ngayon. Isang linggo ang lumipas mula nang umalis si Angelica, ngunit para kay Adrian, ang bawat araw ay parang 1 taon ng pagdurusa. Ang mansyon ay bumalik sa dati nitong kaayusan. May bago ng kasambahay, isang matandang babae na inirekomenda ng isang ahensya. Mahusay siya magalang at halos hindi mo maramdaman. Perpekto para sa dating Adrian. Ngunit para sa bagong Adrian, ang perpektong kaayusan ay isang uri ng impyerno. Ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya kay Angelica. Ang hardin, kung saan niya ito unang nakitang nag-aalaga ng mga halaman. Ang kusina, kung saan sila nagkaroon ng kanilang unang totoong pag-uusap. Maging ang pasilyo, kung saan niya unang narinig ang kanyang mga hikbi. Ang kanyang presensya ay nawala, ngunit ang kanyang alaala ay mas malakas pa kaysa dati. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang sarili sa trabaho. Nagkulong siya sa kanyang opisina, nagbabad sa mga numero at mga kontrata na dati nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Ngunit ngayon, ang lahat ay tila walang kahulugan. Ang mga tagumpay sa negosyo ay hungkag. Ang mga milyong pumapasok sa kanyang bank account ay walang kulay. Isang gabi hindi na niya nakayanan. Tinawagan niya ang kanyang pinakamatalik at nag-iisang tunay na kaibigan, si Patrick. Mukhang kailangan mo ng kausap, sabi ni Patrick sa kabilang linya na para bang naramdaman niya ang bigat sa boses ni Adrian. Nagkita sila sa isang tahimik na bar na madalas nilang puntahan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ibinuhos ni Adrian ang lahat. Ikinuwento niya ang bawat detalye mula sa pag-uusap sa telepono, sa pagpunta sa Batangas, sa halik sa komprontasyon kay Desiree, hanggang sa pag-alis ni Angelica. Si Patrick, isang lalaking nakakakilala kay Adrian mula pa noong kolehiyo, ay tahimik lamang na nakinig. Nang matapos si Adrian, umiling si Patrick at ngumiti ng bahagya. Alam mo pare, sabi ni Patrick, sa loob ng 20 taon nating pagkakaibigan, ngayon lang kita narinig na magsalita ng ganito tungkol sa isang tao. Hindi tungkol sa negosyo, hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa isang tao. Nababaliw na yata ako, Patrick, malungkot na sabi ni Adrian. Hinahanap-hanap ko siya, ang bahay. Hindi na yon tahanan. Isa na lang ulit yung gusali. Hindi ka nababaliw. Sa wakas nagiging tao ka. Seryosong sabi ni Patrick. Adrian, ang mga bagay na binigay sa'yo ng babaeng, yan ang pakiramdam ng kapayapaan ng dahilan. Para umuwi ng maaga, hindi mo mabibili yan at hinayaan mo lang siyang umalis. Anong magagawa ko? Tanong ni Adrian. Siya ang nagdesisyon para sa kanyang dignidad. Dignidad? Tumawang bahagya si Patrick. Oo, mahalaga yan. Pero minsan ang pag-ibig ay nangangailangan din ng kaunting kabaliwan. Nangangailangan ng pagpapakumbaba. Tinanong mo ba siya kung ano talaga ang nararamdaman niya para sa'yo o hinayaan mo lang siyang magdesisyon para sa inyong dalawa? Ang mga salita ni Patrick
ay tumama kay Adrian na parang isang kidlat. Hindi. Hindi niya tinanong. Hinayaan niya lang itong umalis dahil iyon ang tama. Ngunit kailan pa naging tama ang pagpapaalam sa nag-iisang bagay na nagbigay kulay sa iyong kulay abo na mundo? Sa sandaling iyon, isang kaliwanagan ang bumalot kay Adrian. Ang takot, ang pag-aalinlangan, ang pagmamalaki, lahat ay naglaho. Napalitan ito ng isang matinding determinasyon. "Salamat, Patrick," sabi ni Adrian biglang tumayo. "May kailangan akong gawin." Hindi na niya tinapos ang kanyang inumin. Nagmamadali siyang umalis sa bar, iniwan ang isang nagtatakang ngunit nakangiting si Patrick. Kinabukasan maaga pa lang ay minamaneho na ni Adrian ang kanyang SUV pa balik sa pamilyar na daan patungong Batangas. Ang bawat kilometro ay tila mas matagal ngayon, ang bawat minuto ay parang isang oras. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya kinakabahan. Siya ay sigurado. Nang marating niya ang daang lupa, nakita niya ang bahay ni na Angelica. Huminga siya ng malalim bago bumaba ng sasakyan. Nadatnan niyang nagwawalis ng bakuran si Mang Tomas. Nang makita siya nito, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat. "Adrian, iho, anong ginagawa mo dito? Nasaan si Angelica?" tanong nito. Ang puso ni Adrian ay lumubog. "Wala po ba siya dito, Mang Tomas?" "Wala." Ang sabi niya ay maghahanap siya ng bagong trabaho sa Maynila. "Hindi pa siya umuuwi mula nang ihatid mo." Sagot ng matanda na may bahid na ng pag-aalala. Ngunit bago pa man makapagsalita si Adrian, isang boses ang tumawag mula sa loob. "Tatay, sino yan?" Lumabas si Angelica mula sa likod bahay. May dalang isang basket ng mga bagong pitas na gulay. Nang makita niya si Adrian, nabitawan niya ang basket. Ang mga kamatis at talong ay gumulong sa lupa. Nakatayo lamang siya roon, nakatitig, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nilapitan siya ni Adrian, bawat hakbang ay mabigat at puno ng kahulugan. Hindi niya pinansin ang kanyang mga magulang o ang mga kapitbahay na nagsisimula ng sumilip. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon lamang sa babaeng nasa harap niya. Huminto siya 1 metro ang layo mula kay Angelica. Ang kanyang mamahaling sapatos ay naputikan. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay ginulo ng hangin. Ngunit wala siyang pakialam. "Angelica." Simula niya ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katatagan. "Nagkamali ako." Nakatitig lamang si Angelica, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. "Nagkamali ako nang hayaan kitang umalis." Pagpapatuloy niya, "Sinabi mong kailangan mong umalis para sa iyong dignidad at nirespeto ko yon. Pero hindi ko nirespeto ang sarili kong puso. At hindi ko nirespeto ang nararamdaman mo." Lumapit pa siya ng isang hakbang. Nasa harap na niya ngayon ang buong pamilya ni Angelica na lumabas na rin para saksihan ang nangyayari. Maging si Tita Socorro ay naroon, ang kanyang bibig ay nakanganga sa pagkabigla. "Hindi na ako ang amo mo." Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay lumalakas. "At hinding-hindi na ako magiging amo mo ulit. Nandito ako ngayon hindi bilang si Sir Adrian ang amo mo. Nandito ako bilang si Adrian, isang lalaking nagmamahal sa'yo." Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga nanonood. "Mahal kita, Angelica." Pag-amin niya, at sa pagsabi ng mga salitang iyon, naramdaman niya ang isang kalayaan na hindi niya kailanman naramdaman. "Mahal ko ang iyong kabaitan. Mahal ko ang iyong lakas. Mahal ko ang paraan ng pag-aalaga mo sa lahat ng tao sa paligid mo. At gusto kong ako naman ang mag-alaga sa'yo, kung papayagan mo ako." Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa mga pisngi ni Angelica. Ang kanyang puso ay tumitibok na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. "Hindi ko maipapangako na magiging madali," sabi ni Adrian. "Maraming hahadlang, maraming magsasabi na hindi tayo bagay. Ngunit handa akong harapin ang lahat ng yon
basta't kasama kita. Inilahad niya ang kanyang kamay. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Angelica. Isang totoong pagkakataon. Walang script, walang kasunduan. Tayo lang. Ang buong bakuran ay natahimik. Ang lahat ay naghihintay. Ang hangin, ang mga puno, ang puso ni Adrian, lahat ay naghihintay sa kanyang sagot. Nakatitig si Angelica sa kanyang mga mata, pagkatapos ay sa kanyang kamay na nakaalahad. Nakita niya roon hindi ang isang amo, kundi ang isang lalaking isinuko ang lahat ng kanyang pagmamalaki para sa kanya. At sa gitna ng naguguluhang isip at pusong umaapaw, alam niyang iisa lang ang maaari niyang maging sagot. Ang katahimikan sa bakuran ay tila isang malaking kumot na bumalot sa lahat. Bawat hininga ay pinipigil, bawat mata ay nakatuon kay Angelica. Ang kamay ni Adrian ay nanatiling nakalahad sa hangin, isang imbitasyon, isang tanong, isang pangako. Tumingin si Angelica mula sa mga mata ni Adrian patungo sa kanyang ina na nakatayo sa may pintuan. Nakita niya ang mga luha ng pag-asa sa mga mata ni Aling Lourdes. Isang marahan itong tumango sa kanya, isang kilos na nagsasabing, sundin mo ang puso mo, anak. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tingin kay Adrian. Ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, lahat ng kanyang takot tungkol sa kanilang magkaibang mundo, ay unti-unting naglaho. Sa harap niya ay hindi nakatayo ang isang bilyonaryo o isang amo. Ang nakatayo sa harap niya ay si Adrian, ang lalaking nagpanggap para sa kanya, ang lalaking ipinagtanggol siya, at ang lalaking naglakbay pabalik para hanapin siya. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang inilalapat niya ang kanyang palad sa palad ni Adrian. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop isang perpektong akma, isang malakas na palakpakan at hiyawan ang bumasag sa katahimikan. Si Mang Tomas, ang unang yumakap sa kanila, sinundan ng mga kapatid ni Angelica. Maging si Tita Socorro ay lumapit at kahit hindi ito ngumiti, may isang bagong uri ng paggalang sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya si Adrian. Ngunit para sa kanilang dalawa, ang tanging mahalaga ay ang init ng kanilang magkahawak na kamay at ang pangako sa kanilang mga mata. Hindi sila bumalik agad sa Maynila. Nagpaiwan si Adrian sa Batangas ng ilang araw. Hindi siya tumuloy sa isang hotel. Sa halip inanyayahan siya ni Mang Tomas na manatili sa kanilang simpleng bahay sa isang maliit na kwartong panauhin. Sa mga araw na yon, nakilala ni Adrian ang isang buhay na hindi niya kailanman naranasan. Natuto siyang magigib ng tubig mula sa poso. Sinubukan niyang magpakain ng mga manok na naging katatawanan ng lahat. Sumama siya kay Mang Tomas sa bukid. Uupo siya sa kusina habang nagluluto. Si Aling Lourdes nakikinig sa mga kwento ng kanilang pamilya. At sa bawat sandali, kasama niya si Angelica. Nagkaroon sila ng kanilang unang totoong date, hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa dalampasigan na malapit sa kanilang baryo. Magkahawak kamay silang naglakad sa buhanginan habang papalubog ang araw, ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Umupo sila sa isang malaking bato. Doon ibinahagi nila ang lahat. Ikinuwento ni Angelica ang kanyang mga pangarap, ang makapagpatayo ng isang maliit na tindahan para sa kanyang mga magulang, ang makita ang kanyang mga pamangkin na makapagtapos ng pag-aaral. Ikinuwento naman ni Adrian ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pakiramdam na pagiging bilanggo sa sarili niyang tagumpay at kung paano binago ni Angelica ang lahat ng yon. Natakot ako. Pag-amin ni Angelica, natakot ako na isa lang akong laruan para sa'yo, isang bagay na bago at iba, pero pagsasawaan din. Hinawakan ni Adrian ang kanyang mukha. Marahan niyang pinunasan ng isang luhang dumaloy sa pisngi nito. Ikaw ang pinakatotoong bagay na nangyari sa buhay ko, Angelica. Sabi niya ng may buong sinseridad. Hindi ka isang laruan. Ikaw ang aking tahanan.
Sa gitna ng kanilang pananatili, tumawag si Desiree. Nakita ni Adrian ang pangalan nito sa screen ng kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-atubili. Tumingin siya kay Angelica, pagkatapos ay sinagot niya ang tawag habang hawak pa rin ang kamay nito. Adrian, I heard a ridiculous rumor. Nagsimula si Desiree. Desiree. Putol ni Adrian sa kanya ang kanyang boses ay kalmado ngunit pinal. Hindi ito rumor. Totoo ito. Mahal ko si Angelica at hihilingin ko sa iyo sa huling pagkakataon na huwag mo na kaming guluhin pa. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinaba niya ang tawag at hinarap si Angelica na nakatingin sa kanya ng may paghanga at pagmamahal. Tapos na ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Ang huling araw ni Adrian sa Batangas ay ang araw ng kanilang Golden Wedding Anniversary Party. Ang selebrasyon ay mas masaya at mas makabuluhan kaysa sa nauna. Ngayon, wala nang pagkukunwari. Habang pinapanood nila si Mang Tomas at Aling Lourdes na nagsasayaw sa gitna ng kanilang mga anak, at apo, niyayakap ni Adrian si Angelica mula sa likuran. Gusto kong maranasan yan. Bulong niya sa tainga nito. Ang tumanda kasama ka. Humarap si Angelica sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Sigurado ka na ba talaga dito, Adrian, sa buhay na ito? Ngumiti si Adrian. Isang nangiting totoo at puno ng kaligayahan. Mas sigurado pa ako dito kaysa sa anumang kontratang pinirmahan ko sa buong buhay ko. Inilapit niya ang kanyang muka at hinalikan ito. Ang halik na ito ay hindi na kailangan ng audience. Hindi na ito para sa isang palabas. Ito ay isang tahimik na pangako sa pagitan ng dalawang pusong naghahanap at sa wakas ay nagkatagpo. Hindi naging madali ang lahat. Kinailangan nilang harapin ang panghuhusga mula sa mundo ni Adrian at ang pag-aalinlangan mula sa ilan sa pamilya ni Angelica. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo silang nagiging matatag dahil hinaharap nila ito ng magkasama. Ang kwento ay hindi nagtatapos sa isang malaking kasalan sa isang engrandeng simbahan. Sa halip ito ay nagtatapos sa isang simpleng umaga, ilang buwan ang nakalipas. Sa balkonahe ng mansyon sa Forbes Park na ngayon ay puno na ng mga halaman na alaga ni Angelica, nakaupo silang dalawa, umiinom ng kape. Ang dating malamig na mansyon ay isa ng tahanan puno ng init at ng mga plano para sa hinaharap. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Adrian. Tumingin si Angelica sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Iniisip ko lang kung gaano kakatwa ang buhay, sabi niya. Nagsimula ang lahat sa isang desperadong bulong sa gabi. At iyon ang pinakamagandang bulong na narinig ko sa buong buhay ko. Sagot ni Adrian at hinalikan ang kanyang noo. Sa pagbukang liwayway ng isang bagong araw, sa katahimikan ng kanilang pinagsasaluhang mundo, alam nilang pareho na ang kanilang pag-ibig na isinilang mula sa isang